Let's start our tutorial para sa footing. Sa StructX natin na mag-new file tayo. Yes, then save natin. New file, sample name. Sample project name lang to. New file, new project. Then, ito na ang bagong UI natin. 3D. Then, same pa rin. Pwedeng isolated, pwede rin eccentric footing, corner, side, and top. Then, yun. Let's try yung sa frame CE. Same pa rin. Kunin pa rin natin ng forces at coordinates ng columns at beams. Gaya ng ibang tutorial natin. May additional lang is itong pagkuha ng reaction. Click mo lang itong point support, then select all, then doon tayo sa members, click natin yung members, then okay, then save as na lang natin to .csv file, kasi yun yung tinatanggap sa program natin. Save. Then, open natin yung reaction na CSV file. Kasi i-edit natin yan ng konti. Galing 1 to 10, i-delete natin yun. Kasi hindi yun kasali. Then, save natin ulit. Then, close. Balik tayo sa program. Import natin yung mga na-extract kanina. Then, column, then reaction, then click natin yung frame CE logo, extract natin yung member data para makuha yung structure, then extract natin yung reaction muna para ma-set yung mga reaction, then set load combination na din na tayo. Then, extract load combination. And, sa sizing tayo. Sa may mga lateral load, mag-add tayo ng 33%. Then, sa sizing din. Accept. Naka-green na yun. Then, extract. Then sa ultimate load combination naman tayo para sa thickness ng footing. Then extract. Check natin if nakakakuan ba. Basta naka-green na yung mga tab, progress bar, is okay na yun. Then doon na tayo sa design all footing. Makikita natin na design na ang lahat ng footing. Then ito, pwede natin i-change itong mga data na to. Then, redesign ulit. Pero okay na tong data na to. Then, makikita natin sa summary yung lahat na result. Pwede natin i-click yung negative 3 kasi yun yung support level na to natin. Makikita ang mga support number. Then, makikita rin sa summary ng support number. Then, dito makita yung soil bearing ratio at shear ratio. And pwede natin i-export to DXF para doon na lang tayo mag-grouping ng footing natin. Then, try natin na export. Dito, makita natin yung support number, then yung member sizing, yung footing size natin. Pwede na tayong mag-grouping nito
Pwede rin tayong mag-export. Ito, makikita natin. Pwede rin tayong mag-export ng Excel file. Ito yung naging resulta niya. Mag-right click lang sa design summary. Makikita yung mga options. Then, pag-transfer ng data sa main calculation natin, select lang tayo sa footing, then double click natin para ma-transfer yung data papuntang sa main calculation. Then, let's try F1. Gawin natin 1.6 to. 1.6. 1.6 para even. Sample footing. Save. Gawin natin, i-assign natin to sa mga footing. Mag-select tayo ng mga footing na pwedeng gawing 1.6 para maging pasado. Para uniform na sa site. Ito, select lang natin mga footing. And right click, assign selected beam. Footing ito pero may bug. Then makita natin sa mark, naka F1 na siya. Then na-change yung dimension rin ng footing. Then ito, pag tingnan natin sa gitna, is 0.6 pa rin. I-assign na lang natin to sa selected na footing. Kung anong nakikita natin sa, anong active na footing, yun yung maging ma-assign pag nag-select tayo. Nag-assign to footing. Then, magta-try tayo na liitan natin yung footing. Gawin natin 1.2. Sample lang. F2. Then, dapat naka-active yung F2. Then, balik tayo sa group. Then, assign natin sa gitna. Makikita natin sa design summary, naka-red siya. Meaning, naka-fail. Makita natin 1.28 yung swell pressure niya. Meaning, nag-fail. Double click natin. Makita natin dito. Nag-fail talaga. Then, balik tayo sa active nating F1. Para double click mo lang yung nasa save. And then, balik tayo sa group. Then, assign selected. Then, okay. Then, pasado na. Balik tayo sa main. Pwede rin tayong mag-export ng report. Select mo lang yan. Then, export report. Then, sa sample, lang report. Then, makita natin nag-error siya. Kasi dapat yung naka side by side nakakita yung main calculation natin para makuha yung picture. Then export ulit ng report. Report. Save. Makikita natin na okay na. Okay na yung picture ng 2D section. Then makita natin sa mark yung support at yung footing designation. And okay. And main. Remove natin yung F2 kasi hindi naman yun kasali. Okay. Double click F1 para maging active. Then ito na yung report ng F1. Then ito yung share moment diagram niya.
para sa reinforcements at ito yung sa thickness niya na calculation. And kung maramihan na pong pang-isahan, pwede itong sa design calculation. Print PDF. Yan. 3. Kahit anong name. And save multiple PDF kung maramihan yung sample yung sa footing detail naman sample, let's add na lang ng isang footing para makita yung multiple. Gawin natin 0.4.4 then footing number 2. Then nakita natin kanina yung sa side is 1.3 kung natatandaan. Pwede natin pasado na siya sa 1.4. Yun. Ito na save na kasi dito naghang to para okay. I-close na lang natin, then buksan na natin yung program, then open na lang to recent file. And then click mo lang yung PrimCE logo. And active na yung summary. Mababalik na yung active yung summary. Okay. Then mag-add tayo ng isang date na double click natin para yung mga forces mapupunta sa main calculation natin. Then gagawin na lang natin 1.4 kasi natandaan natin is 1.3 yun. Pasado pa rin yun basta 1.4. Makikita naman natin pasado naman siya sa ratio. Then F2. Then save. And active yung F2. Click mo lang natin. Active yung F2. Then assign. Then makita natin nag-change yung size din. Then pasado naman. Then balik na tayo sa data save. Dalawa na yung save natin na sample. Yung F1 at F2. Then active natin yung F1. Pakita natin yung detail ng F1. Footing 1. Ito na yung detailed ng footing 1. Including yung section niya at plan. Then footing table, try natin yung footing table. Yung lahat na na-save sa data, magiging table rin para sa scheduling. DXF file na to. Pwede na tong i-copy mo sa template mo. Then okay na yun. Thank you.